nyo ring napapansin itong preaching na ito. But we go technical with it. Okay? Sige, upload ko lang yung notes, then we will pray. Ayan. Praise the Lord. Let us pray. Maraming salamat, Lord, sa time na naman ito mag-aaral kami. Pagpapatuloy namin itong homiletics class namin. We thank you, Lord, for all the learnings sa mga past methods, Lord. And we thank you, Lord, na sa subject na ito, hindi lang namin natututunan ang mga technicals. Marami kaming nauunawaan tungkol sa inyo, Lord, sa mga sharing namin. Maraming salamat sa pag-sharpen ninyo sa aming preaching skills. At i-bless mo, Lord, kahit itong pag-aaral namin ngayon ng biographical sermon, Lord. We pray, Lord, na ikaw ang magbigay ng kaunawaan sa amin. I-bless mo ang bawat isa. Kaming nandito, Lord, yung mga wala, Lord, we pray, Lord, na yung mga manonood sa recorded version, maging malinaw pa rin ang pagkaunawa nila. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, and biographical preaching. So most likely, pag homiletics, we only focus sa tatlo. Yung textual, topical, expository. And natakatapos lang natin yung expository. But this time, idadagdag natin itong biographical kasi mostly sa ating mga Pentecostals, mahilig tayo dito. Marami tayong naririnig na kwan. And though itong skill na ito, karaniwan na sa atin, kasi may natural skill tayo na pakialaman ang buhay ng may buhay. Basahin ang buhay ng may buhay at pag-usapan ng mga bagay-bagay. So parang ganun. But we will get that skill, yung natural capability na yan, and then gamitin natin dito sa Bible. So ayan, mag-illustration tayo dito. Imagine natin may isang tao na isang matanda and lagi siyang available sa mga kapatiran, sa mga kapitbahay na pag may problema sa bahay nila, sirang bubong or sirang mga tubo, mga ganun sa bahay, ano-ano mang repair, lagi siyang tumutulong. Lagi siyang tumutulong at kaugalian niyang hindi siya nagpapabayad. Hindi siya nagpapabayad. Pag binabayaran, hindi niya tinatanggap. Now, sa pagdaan ng mga panahon, sumakabilang buhay na itong lolo na ito. Ngayon, yung apo niya, naglilinis-linis doon sa kanyang workshop, sa kanyang bodega. And napansin niya na sa toolbox ng lolo na ito, meron yung kinakalawang na yung martilyo ng lolo niya. Habang kinuha niya, tapos sinusubukan niyang punasan, lihain, napansin niya na sa handle ng martilyo, may nakaukit doon. Nakaukit ang mga salitang, whatever you do, work it all with all your heart as working for the Lord. So may kukonek mo doon. Bakit? Ang sipag niyang gumawa, at ayaw niyang magpabayad. So ito pala ang life slogan or isang life verse ng lolo na ito. So ayan, dahil sa consistent na ganun na ginagawa niya, quiet, consistent service, yung bagay na yon biglang parang naging sermon sa kanyang apo. So ayan, parang nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng tools ng lolo na yon. So sa buhay na yun, so wala namang kaplano-plano yung lolo na iparating yung mensahe nun, parang gano'n. So the big idea dito sa behind ng biographical preaching is yung ang ating Panginoon kasi, He loves to wrap up His truth sa mga totoong buhay. Na sabi nga natin, He is the Lord of history. He write history sa mga nangyayari. And even sa buhay ng mga tao na naka-align sa Kanya, He write messages using those. So, ayan, yung Bible punong-puno ng mga kwento. So, kwento ng mga ordinaryong tao, mga taong maraming kapintasan.
So, ayan. Pero, through those being ordinary and yung mga kapintasan nila, nagiging, dahil sa pakikipag-ugnayan nila sa Diyos, parang nagiging megaphone yung buhay nila sa mga susunod na generation. That's why we talk about Abraham, we talk about Joseph, because their life, hindi naman intended ni Joseph na gawin niyang nobela ang buhay niya pagdating ng panahon. But nandun na sa intensyon ng Panginoon yun. So, pag binabasa natin ang kwento ng mga buhay ng mga taong ito, mapapansin mo na parang nangungusap ang Panginoon sa atin, which is wala man sa intensyon ng taong namuhay na yon, pero nasa intensyon ng Panginoon. So, that is the heart of yung point ng biographical preaching. Now, dito sa session 1, sa session 1, ito yung ating isasaklaw kasi hinati ko ito sa 2 sessions. So sa ngayong gabi, i-define natin kung ano ang biographical sermon. So yung big emphasis, yung pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay. At sasagutin natin yung mga tanong, bakit tayo magpe-preach sa ganitong paraan? And then titingnan natin yung first 3 steps kung paano isasagawa ito. Okay? So, ayan, ang definition natin dito, ito, nakasulat dito. A sermon that takes a real person from the Bible and lets their life becomes a highway on which the gospel travels to your listener. So, ayan, yan yung description natin, yung basic na definition natin dito. So, isa siyang sermon na sa sermon na ito, kinukuha niya yung totoong tao mula sa Bible and yung ginagamit yung buhay nila na yun yung daluyan or a vessel or a channel na maipapaliwanag mo yung magandang balita. Okay? Hindi ito history lesson. Hindi ito history lesson. So, hindi mo pinagtutuunan yung mga ginawa niya. So, ayan. Minsan kasi nami-mix up natin ito. But dito, lalagyan natin ng mga boundaries. Okay? So hindi history. So, hindi tayo magtutuon ng... Kasi pag history, most of the time, sasabihin nila, napaka-boring raw ng history. So, ayan. Hindi rin ito isang motivational speech. Kasi minsan, ginagawa natin, kinukuha natin yung buhay ni David. Tapos, for example, sasabihin natin, 5 tips to become successful in leadership. Ginagawa iyon ng marami when we talk about leadership, but that's not biographical sermon. So that is learning principles regarding a certain topic. So hindi yun biographical sermon. So kumukuha ka lang ng mga tips. So paano niya ginawa? So yun. Pero ang biographical sermon is yung buhay ng tao na nagko-communicate sa gospel or sa message ng Panginoon. Okay? Ito yung mga guiding question natin dito. So, it is a sermon na nagtatanong ng mga question na ito. Ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay ng taong ito? At paanong yung message na yon or yung bagay na yon sa buhay nito naituturo tayo patungo kay Kristo? Okay? So, ayan, ang biographical sermon is understanding the life which points out to Christ. Kasi ang kinukuha natin dito, mayroon sila yung, kaya naririnig nyo sa mga theologians or many times sa mga preachers. This is a type of Christ, sabi nila. Or pahiwatig ni Kristo. Pag biographical sermon, you find a shadow of Christ. Yun yung ginagawa natin. So, ayan, ang biographical sermon specifically nagtatanong sa katanungan na ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay ng taong ito kaugnay kay Kristo. Okay? So, lahat ng nasusulat sa Bible may pinapahiwatig yan. Kaya nga makiklaim ni Jesus Christ na everything in the law, the prophets, and the writings
talks about me. Kaya makikleim ni Jesus yan because that is the intention of the Holy Spirit. So, anong example natin dito? So, parang pelikula ito na batay sa true story. So, ayan, it moves you, it changes you, it shows you something bigger. So, it will all, di ba sabi natin, because I'm most of the talagang I'm more on influenced by Dr. Brian Chappell na sa mga sermon gusto ko lagi, sabi niya, it should be always a Christ-centered preaching. So yun daw yung kailangan na ginagawa natin sa sermon because everything is about the Lord. So biographical sermon uncovers the message na itinago ng Panginoon sa buhay, sa kwento ng buhay ng isang tao. So, yun yung ginagawa natin dito. Okay, tingnan natin yung big emphasis. Ang Diyos nangungusap sa mga buhay. And of course, pagpapansinin niyo doon sa lahat ng kwentong nakasulat dito sa scripture, hindi aware ang mga tao na gagamitin sila ng Panginoon. Hindi aware ang mga taong ito na masusulat later ang buhay nila. So, ito yung heartbeat ng biographical preaching. Yung itong approach na ito. So, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng isang buhay at kadalasan yung mga taong yon ay hindi nila alam na gagawin later ng Panginoon yon. So, yan. Maraming mga tao sa Bible na, ayun, yung mga nangyayari sa pang-araw-araw nilang buhay, yung mga pinagdadaanan nilang suffering, kahit yung failures nila, wala silang kamalayan na makakaabot sa isang liham or isang kwento na later babasahin ng milyon-milyong tao pagkaraan ng napakaraming siglo. So parang ganun. So example, isipin na lang natin ang ating buhay. So siguro hindi ka magsusulat ng libro or hindi mo ibinabando yung buhay mo. So you are a private person. Pero actually, yung buhay natin nangungusap na. So, ayan, pinapanood ka ng kapitbahay mo. Pinapanood ka ng mga kaibigan mo on how you handle disappointment. Actually, yung buhay mo mensahe na may kino-communicate yung ginagawa na the way we handle life, may kino-communicate na message yan sa iba't ibang tao sa paligid natin. So, ayan. For example, isang bata, natututunan niya ang tungkol sa forgiveness pag naririnig niyang sinasabi mo, I was wrong. I'm sorry. So, even hindi ka, so, for example, pasensya ka na, napangako kong gawin ito, hindi ko nagawa sa'yo. So, hindi mo nare-realize, but actually, nagiging living message ka na naituturo mo sa isang bata ang regarding sa forgiveness, kababaang loob. So, parang ganon. So, yung Bible, kinukuha niya tong reality na ito at pinupuno niya ng divine purpose. So, yung mga taong kinakaugnayan ng Panginoon, doon sa Old Testament hanggang sa New Testament, intended niya, pag nalink ka kasi sa Panginoon, yung parang yung illustration ni Jesus Christ, I am the vine, you are the branches. Pag naugnay ka sa Panginoon, dadaloy yung sap. So parang ganon, yung which makes your life fruitful. So parang ganon, basta naugnay ka sa Panginoon, yung kahit nga ang sama-sama naman ng taong to, tapos biglang nagbago, napakalaking mensahe na ng Panginoon yun. So, hindi lang nagre-record ang Panginoon ng mga biographies. Actually, nagpre-preach ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ito. So yung Holy Spirit, sinishape niya yung buhay ng mga taong ito at nagiging mga shadow sila, nagiging mga sketch, or nagiging mga signpost para tumuro sa ultimate character na gustong i-highlight ng Panginoon, si Jesus Christ. So kung mapapansin ninyo,
pag binabasa mo yung buhay, sabihin na lang natin, buhay ni Noah, so hindi siya perfect, but Noah was used to save the mankind during his time. Sa pamamagitan niya, he created an ark wherein pumasok lahat ang mga hayop doon. So, pagdating ng panahon, gumamit rin ang Panginoon ng Noah, a certain Noah, which is Jesus, na gumawa rin siya ng hindi ark, but the church, which is a picture of ark, at pinapapasok niya dito ang mga hayop. tayong mga pambihirang taong hayop. So, kinakarga niya tayo doon na which will later may papasok na dilubyo dito sa mundo, may talagang the day of the Lord judgment. But yung mga taong through Christ in Him pumapasok sa kanyang church, all of them will be saved. So ayan. So maraming tao, Joseph. Si Joseph sa pamamagitan niya, ang dami, kaya nga sabi nila very visible na shadow or a type of Christ si Joseph. Kasi yan, pinagkanulo ng mga kapatid niya, ibininta sa slavery, dinala doon sa Egypt. So parang ganun. Ang daming konektadong image. Pag binabasa mo talaga, parang nababasa mo ang kwento ni Kristo sa buhay ni Joseph. So ito yung ibig nating sabihin pag sinasabi nating or sinasabi ng karamihan na teachers or scholars or preachers. Pag sinasabi nila na sa Old Testament na ang mga karakter na ito ay types of Christ. So, yun yung ibig sabihin nila pag sinabi nilang typology, the types of Christ. Okay? So, ayan, sabi ko nga, si Jesus, prefigured siya na picture ni Joseph. Or yan, tingnan natin yung life ni Joseph. Sample natin dito. A life that pointed to Jesus Christ. So, si Joseph, isa siyang beloved son. Talagang mahal na mahal siya ng kanyang ama. Favorite siya. John 3:16 pa lang, for God so loved the world. And then, ayan, may hawig na doon, beloved son. And then he was rejected. He was thrown into a pit and sold for silver. Hindi ba, nagkataon lang ba ito na he was rejected by Israel? Pinagkanulo siya, betrayed. Tapos ibinenta rin ni Judas. Silver rin. parang ganon. Sa mga pangyayaring yon, nagsusulat na ang Panginoon ng pahiwatig. Kwento, pahiwatig, a shadow na sinasabi nila. So ayan, he was falsely accused. Tapos nag-suffer siya ng hindi makatarungan. So ganon rin si Kristo. So parang parallel to So parang ganon, mapagtataka ka talaga. And then he was exalted to the right hand of Parao. So kasi siya yung right hand of Parao. Ang ibig sabihin kasi nila ng right hand, ito yung problema natin sa kon. Nung pumunta raw siya sa langit, he was seated at the right hand of God. And ang imagination natin dito, yung literal na nasa kanan ng Ama. But dito, mababasa natin kay Joseph na right hand means lahat ng authority was given to me. Yun yung sinasabi ni Jesus na all authority has been given to me. Lahat na, siya na ang kikilos sa ngalan ng Parao. So, ibig sabihin, siya ang little Parao. So ibinigay ng Parao sa kanya lahat ng pagmamanage. So lahat ng desisyon niya, desisyon ng Parao. Parang ganon yung nangyari. So parang mababasa mo dito, you can read a nature of Christ regarding dito na. May revelation kang makikita dito. Nang ibig sabihin, lahat na ng management nasa kanya. All authority has been given to me. That's why when we pray, in the name of Jesus, we pray. Amen. So parang gano'n, dumadaan ka lahat sa kanya. So ayan. And then ang nangyari din dito, he saved the nation gamit ang food. The food, bread sabi dito, hindi naman literal na bread, but food. Pero of course, nagtatypology ka. And si Jesus, hindi lang siya nang ligtas, he is himself, the bread of life.
So nagpapahiwatig rin siya, nagpapakain siya. But actually, it's a picture, yung a food for the soul. So, si Joseph, kung titingnan natin dito, hindi, never na sinabi niya na, yung buhay ko, pahiwatig ito ng darating na Mesaya. Obserbahan niyo. Hindi nga niya alam yun. So namuhay lang siya ng mga normal na buhay, mahirap na buhay. He just remained faithful, which is Jesus Christ is faithful. And actually, God was already communicating itong, inire-reveal na niya si Kristo sa pamamagitan ni Joseph. Now, hindi nila alam noong panahong yun. Pero madali para sa atin kasi pag magbasa tayo ngayon pabalik, alam na natin ang mga pangyayari ngayon at binabasa natin ang Old Testament and nababasa natin yung mga meron ngayon doon sa nakaraan. Pero sa kanila noon, wala silang knowledge. Nakapiranggot yung revelation regarding sa future. So, talagang nangangapa sila sa Old Testament. Sa ngayon, pag mangangapa ka ngayon, madali. Kasi substitution na lang yung ginagawa natin. So, ganun. Walang ka-idea si Joseph na 1,800 years later, babasahin ng mga tao yung kwento niya. Yung kwento niya, binabalangkas pala ng kwento niya si Jesus Christ, the beloved Son, the betrayed one, yung suffering ni Jesus Christ, yung pagka-exalt ni Jesus Christ, yung pagiging bread of life ni Jesus Christ to save people. So ayan. Nagpe-preach ang Diyos. Pinipreach niya si Kristo sa pamamagitan ng buhay ni Joseph. Samantalang si Joseph, namumuhay lang ng mahirap na buhay. Namumuhay lang ng faithful na buhay. So, ganon. So, kaya mababago nito, itong biographical sermon, mababago nito ang pag-preach natin. So, pag nagpre-prepare ka ng biographical sermon, hindi ka lang nagdi-describe ng isang hero. Nakikinig ka sa tinig ng Diyos na nag-e-echo sa buhay ng isang tao. So, at yung message na yon, kwento ng Diyos sa atin, yung paparating na Kristo. Patungo doon sa cross, patungo doon sa empty cross. So, ayan. Kahit ngayong mga bahaging failure sa buhay ng tao, pwede nating i-preach. So pwede, for example, Joseph, hindi siya perfect. Pero may parating na better hero. Yung sabi ko nga kanina, yung example ko si Noah. Hindi perfect si Noah. Pagkarating nga ng panahon, nagtanim ng grapes, and then nalasing, tapos, makikita natin na yung Savior in that certain time, hindi siya perfect na Savior. So, pero, yun yung magbibigay sa'yo ng hint na we need a sinless Savior. We need a perfect Savior. Lahat ng types of Christ, the Old Testament, naka-highlight rin yung kakulangan nila sa buhay. At yun yung magha-highlight ng parang day and light comparison ng siya sa kay Kristo. Na nag-highlight na, so hindi ito yung Messiah. The Messiah is coming. He is perfect. So, even Solomon, di ba? Ang tali-talino niya. Pero kita mo na naha-highlight yung kasablayan sa buhay niya, yun yung mag-highlight kay Jesus Christ. Kaya masasabi naman ni Jesus Christ, i-accuse kayo later ng Queen of Sheba because someone is far better than Solomon. Someone is already here. So, ganon. So, yan yung isang example natin. So, bakit tayo magpipreach ng biographical sermon? So, titingnan natin yung approach ng klase ng sermon na ito. So, bago natin pag-aralan yung mga method, kailangan muna nating malaman kung bakit itong uri ng sermon na ito parang napakagandang regalo para sa ating mga beginners sana. Parang gano'n. So, bakit para kahit sa mga beginners na believer, napakahalaga nito, itong biographical sermon. So, most especially sa kanila. Kasi
tayo na medyo advanced na, medyo matagal na sa pananampalataya, we talk about Greek word, we talk about itong word na ito, ang sinasabi nito, nagiging napaka-technical natin. Eh sa mga bagong Kristiyano, who cares? They don't care about those. Pero pag nagkwento ka ng buhay, matatandaan nila yon. Kasi pag ginamit mo ang biographical sermon, nakaka-connect ito sa mga tao. Ang kwento kasi madaling mag-connect sa tao. Nababypass ng mga kwento ang argumento. So, ang kwento kasi, hindi niya ini-strike ito, ini-strike niya ang puso. So, ayan. Kaya nga, yung nung pumunta ako dyan sa Hong Kong, na-share ko late kalaunan noon yung about storytelling. So, ayan. Pag sinabi mo, be patient in suffering. So, ayan. Yun na yun. Yun na yung statement mo. Be patient in suffering. Narinig nila yun. Pero pag sasabihin mo, ikwento mo yung kwento ni Job. Si Job, nawala niya ang lahat ng bagay-bagay. Tapos, nandun yung physical pain. Makikipag-wrestle siya sa Lord. Yung agony niya. And then, ayan, yung mga questions niya, ano bang may kasalanan ba ako? Wala naman, parang ganon. So, ayan, until na ma-meet niya ang Panginoon in a storm, na nakausap niya ang Panginoon sa storm. So pag ganon yung presentation mo instead na sabihin mo na be patient in suffering, instead na sabihin mong direktang ganon, kinento mo muna yung kwentong yun. And then later, just like Job, let us be patient in suffering. Kasi through these processes, later, mauunawaan natin, we will meet the Lord in a storm. Makikilala natin sila doon. So, yung kwentong yun, mababypass niya yung mga argument. Ano yung ibig sabihin dyan? Patient in suffering. Bakit tayo magsasuffer? Debate ka niyan. Pero pag kwento na yung dinala mo, nga, normal sa mga buhay natin yung it opens the heart. So, ayan. Nagko-connect ang kwento sa mga tao. So, napakaganda ang biographical sermon. Ano pa? Yung naipapakita ng, eto kasi, sa pamamagitan ng biographical sermon, naipapakita ng mga buhay ng mga taong ito kung ano ang faith, paano ang faith, paano sa buhay ang faith. Mauunawaan natin ang living by faith, it's a messy thing. Kasi minsan, very idealistic tayo na when you live by faith, parang ang ganda ng daloy ng buhay. Pero these people who went before us, makikita natin ang hirap ng living by faith. Mamaya may sumablay sila, but the grace of God will restore them. By the grace of God, they survive. So, maunawaan natin yung nature ng faith sa pamamagitan. So, sample natin dito is, sabihin na lang natin si David. So, David was a man after God's own heart. Now, itong branding na ito, man after God's own heart, ang Diyos mismo nagsabi niyan. Hindi sinabi ni David yan. Pero itong taong ito, nag-commit siya ng adultery. He is guilty of murder. So, ganon. So, makikita mo, pag kinikwento mo yan, nakikita mo, yung taong nakikinig, may isip niya. May hope para sa akin. Kung itong sablay na taong ito, faithful pa rin ang Panginoon sa kanya. So, yan, nakaka-encourage. So, si Peter, walking on the water. So, ayan. Tapos lumubog. Tapos sinabi ng Panginoon sa kwento, sabi doon, sumigaw si Peter, help me Lord. At landun, kinuha ng Panginoon, inabot siya ng Panginoon. Ang laking mensahe na may hope sa akin. Kahit lumulubog pala ako, iaangat ako ng Diyos. So, parang ganon. So, good news yan para sa mga normal na tao na naririnig, parang pakiramdam nila sa kanilang faith. Marami sa ating, maraming beses na pakiramdam natin, ang faith natin, 2 steps forward and then 1 step backward. Para tayo nagcha-cha-cha. So, parang nagigilty tayo. Pero pag binabasa mo, ipinipreach mo tong kwentong ito, kung tinanggap pa rin sila ng Panginoon,
tatanggapin pa rin pala ako ng Panginoon sa mga bagay-bagay na ganito. So parang makaka-highlight siya talaga ng hope and comfort. So biographical sermon, hinahayaan niya ang congregation natin na parang mapagtanto na kung hindi nag-give up ang Diyos sa kanya, hindi rin siguro mag-give up sa akin. So, yun yung mga papasok na idea sa isip nila. So, napakaganda nito. Napakaganda nito. Pangatlo, na bakit maganda ito? Itong nagko-communicate ito ng holistic truth. Yung whole life. Pag titingnan mo yung whole life niya. So, nakikita mo yung buong pangyayari. So, hindi lang siya head level truth. So, yeah. So, for example, sa life ni Ruth, makikita mo yung kanyang loyalty, makikita mo yung kanyang grief, yung providence sa kanya, yung risk na pinasok niya, love, redemption. Makikita mo na lahat ng mga bagay na yon interwoven sa buhay niya. Interwoven sa buhay niya. So makikita mo yung big picture ng kwan na kagaya rin ako ng mga to. So parang yung isang buhay, sinabi natin si Ruth, yung isang buhay nagiging parang university of discipleship. You learn so many things in that one life. Okay? So may highlight kang ilang bagay sa buhay ni Ruth. Pero actually, yung uuwi na tumanggap sa kwento ni Ruth, marami kang hindi nasabi na nagpa-process pa sa isip niya. Kasi siya rin, meditate niya na. Kaya nagiging university of discipleship. So, yun. Napakaganda. Kaya napakaganda nito. And then, ito, pang-apat natin. Itong type of sermon na ito, biographical sermon, trinitrain niya yung mga members natin na tingnan ang Diyos sa kanilang buhay. So yung mga buhay ng mga taong ito, may daladalang kwento. Paano rin kaya yung buhay ko? Pag na-train kang magbasa ng kwento sa Biblia, na hinahanap mo ang kwento ng Diyos sa buhay ng mga taong ito, matitrain mo rin yung sarili mong basahin yung pinagdadaanan mo. Kaya may observation ako na parang lahat ng situation ng buhay ng tao may kahawig doon sa Bible. So yun yung napansin ko Pag dumadaan ka sa isang pagsubok na ganito, there is a certain story in the Bible na hawig doon. At pag binabasa mo yon, parang kinakausap ka na makikita mo na yung susunod na kabanata. Parang ganon. So paano siya lumusot sa sitwasyon na ito? Parang kinakausap ka na ng Panginoon na may mga blueprints na binibigay ng Panginoon na mapa mo how to. So I believe na your rod and staff, they comfort. I believe that the rod and staff can be the messages of God, the messages of God hidden in these stories. So nasa valley of a shadow of death ka, but nabasa mo yung kwento ni Daniel, wrongfully accused. And then that rod and staff, tinatapik ka nung kwentong yun. And then it comforts you. So parang ganon. So, ayan, pag pinakita mo yung kung paano kumikilos yung hand or finger of God sa buhay ni Joseph habang nasa kulungan. So, ayan, isang listener na na-stuck na sa dead-end job. Kung may listener kang ganon, stuck sa dead-end job, parang nakulong siya doon. So, parang yung mapagtatanto niya na parang nagsusulat rin kaya ang kwento sa pamamagitan ng buhay ko. Nagsusulat rin kaya ang Diyos sa situation kong ito so ma-excite ka. So anong susunod na kabanata? Mauunawaan mo na your life is in the hands of the Lord. So He is sovereign. He holds your life. So ma-excite sila na ano kaya ang susunod na kabanata dito, Lord. So ayan, hindi ka pag nauunawaan nila ito na dynamics ng nasa buhay ng tao. Hindi ka kakanta ng heto ako basang-basa sa ulan. Noon nasa ilalim, bakit nasa ilalim pa rin?
Hindi, umiikot ang buhay sa kamay ng Diyos. Lahat ng mga taong ito, makikita mo paano umikot ang buhay niya. The grace of God is always there. Okay? So, ayan, dito pa lang sa lesson natin, ang dami ng devotional natin. But anyway, let's go technical. Anong oras na? So, we have 5 minutes to 11. Let's go technical. Madali lang ito. So, paano yung mga steps sa paggawa ng sermon na ito? So, una, pipili ka ng right person. So, ayan, tingnan natin. Mag-walk through tayo sa 3 steps na ito sa paggawa ng biographical sermon. Hindi natin makukompleto ito, but tatapusin natin ito by Wednesday. Okay? So, choose the right person. So, hindi ka lang basta pipili ng favorite character. Itanong mo ang mga tanong na ito. So, ayan. Sa buhay ba nila? Yung buhay ba nila enough yung pagka-record ng detalye? So, for example, si Abraham. Ang daming data si Abraham. Ang daming written na information regarding him. So, maganda 'yon. Hindi kagaya ni Jabez na naipalaman lang siya sa isang kuwan. And then may ninanarrate yung nagsusulat doon, and then naisingit lang sa isang verse yung kwento ni Jabez. Wala ka nang alam na information regarding kay Jabez maliban sa prayer niya. So, yung life ni Jabez, napakaganda yon para sa short devotional. Pero hindi siya pang biographical. Kasi kulang ng information. So ang magandang biographical sermon, yung maraming enough information, details doon sa kwento ng buhay niya. Okay? So yan yung itatanong natin na una. Pangalawa, ayan, may malinaw ba na spiritual need sa congregation ko na tinutugunan ng buhay ng taong ito? Kasi minsan marami sa atin na marunong lang tayo magkuha ng mga sermon sa Bible na wala yung skill sa atin na basahin rin yung pinagdadaanan ng church natin. Bilang pastor, tinutugunan mo ang pinagdadaanan ng kawan na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Anong pinagdadaanan nila? Okay? So, if the Lord shows you, so pag pastor ka na kasi, the Lord will open your eyes and see yung pinagdadaanan ng karamihan ng mga nasa congregation mo. And nariread mo yon. And then the Lord will communicate also yung mga kahawig ng pinagdadaanan nila na nasusulat na dito sa Scripture. So, ayan. Kaya yung ganun yung ginagawa ko pag gumagawa ako ng sermons. Nandito si Pastor Imelda. Napapansin niya siguro na sa political heat ng Pilipinas, bakit nagsermon ako? Because nakikita ko na may struggle ang congregation. So, and ang ginagawa ko is how to help them go through to this. How do we react to this? As a believer, how do we think? So parang gano'n. So alam mo, nakikita mo na sense mo yung struggles sa bawat kwan. And then magbabasa ka ng kwento. And then yun yung craft. Because as a pastor nga, you guide them into green pastures. Kasi dito sa sitwasyon ng day-to-day life natin dito, ang nangyayari mga lantang damo na Pag kinain mo yun, mas nauuhaw ka. Naaasar ka sa mga pinagdadaanan na ganito. So ang ginagawa natin is bring them to the greener pasture. So may kwento. Sabi nila, pag winter kasi hindi mo maiiwasan na mawawala ang mga damo. So nung pumunta kami sa Korea, kapag time na hindi pa winter, ginagather nila ang damo, yung mga haze. So pagkatapos ng anihan, ginagather nila yan, nilulukot nila yan. Parang may machine na nilulukot ng malaki, tapos binabalot nila yan ng plastic. So there will be times na ganon. The animals will be forced to eat gray haze. Hindi siya fresh. So
May ang may kabayo raw na prize horse na maybe siguro ikinakarera. Ayaw niyang kumain. Ang gusto niya lang green. Anong gagawin nila? Ayaw kumain, nasa isno. So may nakaisip. Nilagyan niya gumawa siya ng sunglass para sa kabayo na ribbon green. So everything na makita ng kabayo green. So sometimes parang ganun tayong preacher na you are helping the congregation see things and interpret things that they may be able to get out of those situations. So ayan. Is there a clear spiritual need in my congregation that this life addresses? Ayan. So ayan. May yung congregation mo ba may hinihintay, and then marami sa congregation mo na yung hindi dumarating yung blessing, or naipit sila sa situation na bakit ganito? From a favorite, ang ganda naman ng situation noon sa bahay namin, ganito. Bakit nandito na ako? Slave, parang slave type. So, pag may mga situation na ganon, the life of Abraham, the life of Joseph, napakaganda niyan. Or, sabihin na natin, maraming nag-i-struggle na sumablay, ayan, sa restoration, may napapansin ka sa congregation na ganon, nag-i-struggle sa failure and restoration, and the Lord leads you to just help them see things in a different perspective. So you can preach about the story of Peter. Si Peter wala, ayaw na niya. Grabe, napahiya na siya tinaraukan ba ti manok. So parang gano'n. Or you tell a story about John Mark. 'Di ba nung pumunta dito, Pastor MML was here. Nung dumating sina Dr. Tara Rai. So yung mga foreigners na nagturo, and she shared about the life of John Mark. The story of John Mark, it's a very good story of restoration. Kasi siya yung weakest link sa team ni Paul. At nag-away pa si Paul at saka si Barnabas pa. Yeah, nag-break away sila dahil dito. Pambihirang ito na mama's boy. Parang gano'n. Hindi marunong tumapos ng mga kwan. So na-bad trip si Paul regarding kay John Mark. But we can see in the life of John Mark na he was able to win. He was able to win the respect of Paul. Sa mga last days ni Paul, sabi niya sa sulat niya kay Timothy, bring John Mark to me. Kailangan ko siya. Kaya may hinala ako na the mandate to write the gospel was from Paul. Kasi I think John Mark is a mestizo to no, hindi siya mestizo. Greek siya. So Greek siya, and maybe he is educated, and he has the capability, he has the skill, the equipping na kailangan. Magaling mag-imbestiga. And kaya naniniwala ako na the mandate was from Paul. And then of course, pag magre-research si John Mark, dikit siya kay Peter. So mga ganon sa Jerusalem. So he was tasked to write the first gospel, which is the book of Mark. The Gospel of Mark. And then itong si Matthew saka si Luke, nung nagsulat rin sila ng version nila ng gospel, another perspective regarding the Lord Jesus Christ. They use the research of Mark. So kaya tinatawag yung Matthew, Mark, Luke na the synoptic gospels, magkakahawig. So ayan. So the life of Mark, ang ganda nun. Failure ka ngayon? No. Just be faithful na. Bumawi ka. Later, the Lord will give you a break. Just like John Mark. So, ayan. Or nakaharap ka sa mga impossible task. May pinapagaw sa inyo. Grabe naman ito. Parang malulusutan ba to? Talk about the life of Nehemiah. Or Esther. Bingit ng kamatayan. So, ayan. So, is there a clear spiritual? So, tatanong natin ito, is their life recorded in enough detail? Marami bang information? Marami bang data? Is there a clear need in my congregation
na tutugunan ng buhay nito. So, yun yung pangalawa. So, ayan. So, example natin dito, ang pagpili ng tamang karakter, parang pagpili ng tamang tools. So, mula sa toolbox, yung kwento nating toolbox kanina. Pag magpapahigpit ka ng tornilyo, huwag martilyo ang kunin mo. Pag pako ang hawak mo, martilyo ang kunin mo. Pero pag screw ang kailangan mo, look for a screwdriver. So, ayan, we need to determine kung anong karakter ang kakailangan. Sabi ko nga kanina, ulitin ko, sabi ko kanina, napansin ko na sa bawat situation ng buhay na pinagdadaanan natin sa mundong ito, parang may kahawig lagi sa Bible. We must develop the skill na magbasa ng ganon. So, yan. Para na i-adjust natin yung message, and it's always, sabi nila, the rubber hits the road. So, ayan. Ayan yung step 1 natin. So, sige. Tapusin natin. Step 2. Gather every piece of the puzzle. What do we mean by that? Basahin mo ang bawat verse tungkol sa taong ito. May sinabi ba sa sa Chronicles, Kings, nabanggit ba ito? Meron bang nasasaad tungkol dito na nabanggit rin sa New Testament? Hanapin mo yan. Hanapin mo lahat ng information. Gather information. So magiging investigator ka dito. Read every verse about this person. Gamit ka ng concordance. Sa panahon natin ngayon, bakit ka gagamit ng concordance? You have Google, you have AI. So, or sa Bible app, meron yung mga Bible app na i-type mo yung Joseph, and it will give you all the verses na nabanggit ang Joseph. So, yan. And i-note mo ano yung sinasabi tungkol sa kanya sa Old Testament, sa New Testament. So, tingnan mo yon. Tingnan mo. So, ayan. Sometimes, yung character lumalabas siya sa mga parang minor areas, minor places. At yung mga nabanggit siya ulit dito pero maliit lang na detalye. Baka minsan nababago nun ang perspective regarding sa taong yan. So, ayan. Example natin dito sa Hebrews 11. So, yung Hebrews 11, di ba, nagsulat ang Panginoon, sabihin na natin, nagsulat ang Panginoon ng kwento sa Old Testament. Pero hindi siya direct. Nagpapahiwatig ang Panginoon sa buhay ng may buhay. Ginagamit niya yung kwento ng mga tao. Sinusulat niya ng palihim yung mga message niya sa buhay nila. Pero pagdating sa chapter 11 ng Hebrews, in-unveil niya yun. Sinasabi ko yung mga yun doon sa una. So, ayan, Hebrews 11, parang naglabas ang Panginoon ng sarili niyang commentary regarding sa napakaraming buhay regarding sa mga tao ngayon. So, napakaganda nun. It unlocks the principle of biographical preaching. So, ayan. Ano natin i-illustrate ito? So, ayan. Isipin mo na lang, sinusubukan mong unawain ang buhay ng lola mo. So, ayan. So, of course, titingnan mo yung mga liham na sinusulat niya noon. Napanood niya na yung movie na, anong title ng movie noon? Yung Remember Me. yung may after, sa other world. So, ayan. Titingnan nila, na-unveil nila yung totoong kwento sa pamamagitan ng certain information lang. So, doon sa picture na hawak na ni Lola Coco. Di ba? Kasi yung nanay niya, sa galit ng nanay niya sa tatay niya, pinunit niya lahat ng picture. Merong natirang picture pero natanggal yung mukha ng papa niya. So, akala niya yung papa niya, yung isang singer. So, na-unveil nila na yung papa niya pala yung another singer. So, ayan. Kasi yung itong singer nito kasi nasa kanya yung gitara. So, later, ayan, kasi pinagbawal ng nanay niya sa pamilya nila ang pagiging musikero.
Pero nung dumating siya from the other world and then kinanta kasi yung doctrine kasi ng Mexico na yan. Pag nakalimutan ka dito sa mundo, nabubura ka sa kabilang mundo. So, ayan. So, ang last na nakakaalala sa kanya ay yung si Lola Coco nila. So, ayan. Kaya nung ulyanin na matanda na, nabubura na yung memory niya. So, wala na, nawala na, kaya medyo nadidelete na siya sa kabilang mundo. So, ang ginawa nitong batang to, kinuha niya yung gitara and then kinanta niya yung Remember Me. At nagising yung alaala nung lola and then they start singing and then naikwento niya, naalala niya na ito pala yung tatay niya. Nawaan nila. So, ayan, nabuo nila yung picture, forever na hindi na makakalimutan. So, forever na existing siya sa kabilang mundo. Anong doktrina yan? so, ayan, pamahiin ng mga Mexicans. So, ayan, ang ginagawa mo, nag-gather ka ng photos, tatanungin mo yung mga kwento ng mga kamag-anak ninyo, hahanapin mo yung mga niluto niya, recipe niya. So, ayan, sa amin, sa Pangasinan, may tinatawag silang, pag sinabi nilang adobo masa, may lola kaming masa ang pangalan. Pag sinabing adobo masa, yung naggumagawa siya ng adobo na hindi niya nilalagyan ng soy sauce. Puro suka asin, gano'n. And then yun, na-preserve niya sa garapon yun ng kahit napakatagal. So yung mga sinapapa, pag natikman nila yon, it brings back memories from their childhood. So parang gano'n. Basahin mo yung mga journal. So, ayan. So, pag nag-preach tayo tungkol sa buhay, ganon, we must gather all the biblical data. We have 66 books to gather that. And bukod doon, pwede kang lumabas sa 66 books. Meron yung extra-canonical book. Minsan, kaya pag nagkwento ako ng buhay ni Peter, isinasali ko yung extra-canonical data na pero hindi nga verified. Pero kinukot ko pa rin yung pagkapako niya ng pabaliktad. Hindi mo mababasa sa 66 books yun eh. Pero ginagamit ko yon, extra canonical. And then extra canonical naman kasi, pwede mong gamitin yon. Huwag ka lang mag-establish ng doctrine. Yun yung pinagbabawal ng faith natin. Ang mga doctrines natin should be established from the 66 books. And then ang mga nasa extra canonical, they are illustrations, gagamitin mo sila na to support your point. Kasi totoo naman na nangyari yung mga yon. Okay? So, ayan. Meron rin yung mga writings ng dito sa mga Pharisees, yung tinatawag nila na, ayan, yung talit, mga ganun, yung mga kanila. So mag-gather mo lang lahat sana ng information. Sa pamamagitan nun, mabubuo mo yung imagination mo and then may preach mo talaga yung information. Kasi yun yung binigay ng Panginoon na record. Eh. So, ayan. And pangatlo, para it's 11:14. So, ayan. Pangatlo, understand their world. Unawain mo yung mundo nila. So, ito, bumabalik na naman tayo sa context. So, imaginin mo kung paano tumatakbo ang mundo nila. Sino ang hari noon? Anong krisis ang pinagdadaanan nila? Anong covenant ang umiiral noon? Kasi we have several covenants. The Edenic, the Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, ang dami yan. Davidic. So, and then we have the Messianic. So, ni Jesus Christ. So, ayan, anong covenant ang umiiral? Kasi minsan mai-link mo doon kung bakit sila umaasta ng gano'n. So, mai-stop ka nito na ngayon, ang interpretation mo sa Middle Eastern world na mundo ng mga shepherd, pag kinikwento mo, parang Hong Kong City. parang gano'n. So, ayan, ayan, for example, si Rahab. Makikita natin sa kwento ni Rahab na itinago niya yung mga spy. So, ayan. So, namumuhay siya na mula sa judgment of Jericho. Taga Jericho siya, di ba?
So kasama siya sa mahuhukom. And narinig niya yung tungkol sa Diyos ng Israel. So, pag alam mo yung context na yun, matra-transform siya yung na mula sa random good person, mauunawaan mo na siya ay isang woman of active faith na nagre-respond sa Diyos na narinig niya lang. So, ayan. So, hindi naman siya Hudyo. So, naniwala lang siya. At dahil naniwala siya, she was saved. So, maunawaan mo, ang dami mo nang maunawaan dyan na ang salvation is nandun. You heard and you believe. And you are saved. So, parang ganon. So, ayan. So, yan yung example natin dito. And, ayan, balikan natin yung summary. So, sa biographical preaching, ina-uncover natin yung message ni tinago ng Diyos sa buhay ng isang tao, sa kwento ng buhay niya. And then itong mga kwentong ito, it should always point to Christ. Ang gagawin natin dito sa preaching, biographical preaching, is to unveil who Christ is. Yun yung pinaka-target natin, ha. Hindi tayo magmumoralism na naman. Na these are ordinary people. Huwag tayong gagawa na naman ng good manners and right conduct dito. Ang goal natin dito sa biographical preaching is to unveil the revelation of Christ through them. So, pwede ka namang magmumoralism dyan. Banggit-banggitin mo lang. But always end up na ang buhay ng mga ito, bakit sila na-record doon, is to point out to Christ. Okay? Pick a character. So, ayan, exercise natin. Mag-isip na kayo ng mga character. Si Joseph ba? Si Jonah? Oh, Pastor Jonah. Read every passage about that person. So, mag-isip kayo ng isang character. Alam niyo yung gustong-gusto ko pag naghahanap ako ng mga character na hindi masyadong pinag-uusapan. Kasi Joseph, dami na yan. So, naghahanap ako ng mga character na ganon. So, ayan, you try to explore. Basahin nyo lahat ng information regarding that person. You can use your Google. You can use your AI. So, mag-note kayo. So, wag kayong magsalalay lahat. Yung ibibigay na information ni AI, verify it. Go back to the text. Bibigyan ka ni AI ng mga datas, but wag mo nang i-wrap up agad yun. Pupunta ka sa Bible and then verify yourself. Read it. Read yung mga nalagay doon. Tama ba yung interpretation ni AI? Parang gano'n. Read every passage about that person. And then, jot down one major life event that surprised you. Ano yung kwan. So, ayan. Itutuloy natin next session because it's already it's already 11:18. So, before we close in prayer, may mga tanong kayo o reflection kayo regarding dito? So, ayan. I think, I hope it's clear. So, sige, let us close in prayer. Lord, maraming salamat na sa maraming paraan pala, Lord, nangungusap kayo sa amin. Ang buhay pala ng mga tao dito sa Scripture, Lord, ay message mo sa amin. Nakikita namin, Lord, na marami kaming nauunawaan tungkol dyan. At sa pamamagitan ng kaunawaan niyan, Lord, nauunawaan namin, Lord, na siguro nangungusap ka rin sa pamamagitan ng buhay namin. And yung grace mo sa aming buhay, kung sablay man kami, Lord, it speaks about your grace, na-highlight sa ibang tao, kung paano kami kumilos, Lord. We thank you, Lord, na sa pamamagitan ng buhay namin, you preach to the world. So, piniling namin, Lord, na always guide us, mold us, Lord, according to your will. We pray, Lord, na nawa yung script mo ang masusunod sa buhay namin. We pray, Lord, that help us to be a yielded vessel lagi. We ask the Holy Spirit to keep writing the good news about Christ sa pamamagitan ng buhay namin. Mangusap ka sa ibang tao sa pamamagitan namin. Pray, Lord, ang mga natutunan naming principle, gamitin mo, Lord, ito sa aming mga ministry na
nilalaan mo para sa amin or pinaglagyan mo sa amin. Maraming salamat. Bless mo ang aming pamamahinga. Ikaw ang magbalik ng aming kalakasan. At Lord, para na naman sa marami naming gagawaing ministry or paglilingkod bukas, O Lord, sa iba't ibang paraan. Maraming salamat ang hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. God Thank bless. you, Pastor. Thank you so much. Pastor. Thank you. God bless. Good night sa lahat. Thank you. Good night po. Good night. Night. May ano tayo dyan, pa-confetti